Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, July 15 na po, 2026, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Ang bagyong Josie po ay tuluyan na pong nalusaw at naging isang ganap na lamang po na low pressure area. Pero may panibagong bagyo po tayong minomonitor o tropical depression na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin ho natin kung papasok yan sa ating bansa at magkakaroon ng direktang epekto. Alamin din ho natin ngayong araw ng Miyerkules ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Pero bago ho natin simulan, huwag niyo po muna kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. So ito po, no, nabuo po kahapon ang Tropical Depression Josie at yun po ang naging pang-10 bagyo ngayong 2026 at pang-3 bagyo naman ngayong buwan po ng July. Mabilis po itong humina at nalusaw, naging isang low pressure area na lamang po. Sa ngayon, wala na po itong direktang epekto o wala talagang direktang epekto sa anumang bahagi ho ng ating bansa. Pero sa pinaka-latest track at pagkatala po ng Pag-asa, panibagong low pressure area ang na-monitor na nasa labas ng ating bansa o Philippine Area of Responsibility, dyan po sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon. Ito po sa ngayon ay meron pong lokasyon na 915 kilometers west of extreme northern Luzon. Ito po ay merong lakas ng hangin na 55 km per hour at meron pong pagbugso naman na 70 km per hour. Dinouble check po natin ito, no, doon po sa tinatawag natin ng forecast track po nito o pagkilos nito sa kanyang area of probability. Etong tropical depression ay papalayo po ang direksyon. So kahit yan po ay nabuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi naman yan nakikitang papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga oras o mga araw. Ito po ang magandang good news, no? Ito po, sa loob po ng ilang mga araw, to be exact, by next week ay mas magiging maganda po ang ating panahon. So storm free po tayo o wala tayong bagyong mamamonitor na papasok sa loob ng ating bansa sa susunod po na mga 3 hanggang 5 araw. So magandang balita ho yan at samantalahin ho natin. Pero magkagayon kahit wala pong mga bagyong paparating o papasok, no, pagkatapos ng bagyong Josie sa ating bansa, patuloy rin naman ang magiging epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Sa inilabas po ng Pag-asa na forecast weather condition, magandang panahon po mararanasan ngayon sa malaking bahagi ho ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero sa bandang hapon po ay medyo mararanasan ang epekto ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ang mga area po ay kasama ang Ilocos Norte, Ilocos Sur at ang Abra. Pero mas lamang na magandang panahon po ang mararanasan sa mga lugar po na aking binanggit. Ang habagat po sa ngayon ay unti-unti na rin pong humihina ang epekto. Ang ibig sabihin, papunta ho tayo sa tinatawag na monsoon break. Pag nangyari na po ang monsoon break o tuloy yung humina o pansamantalang nawala ho ang habagat, babalik naman o papasok naman din ang epekto ng easterlies o malinsang hangin na manggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. Ang nalalabing bahagi naman ng Metro Manila, ilang bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao ay may tsansang maapektuhan naman o makaranas po ng mga pag-ulan dulot po ng mga localized thunderstorms. Ang localized thunderstorms po natin meron hong dalawang kategorya. Merong mahinang thunderstorms, merong severe o malakas na thunderstorms na nagtatagal ang ulan 1 hanggang sa 2 oras. Pero sa kondisyon ho natin ngayon, wala ho tayong panibagong bagyo. Ang tsansa ng mga pag-ulan sa hapon ay nasa 30 to 50% po lamang, no? Kaya i-enjoy po natin na medyo magandang panahon. Pagamat medyo maalinsangan, mag-ingat at maghihanda pa rin po tayo. Ngayon naman ho, no, sa inilabas ho ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential, ito po titignan natin, no? Dahil nga po itong tropical depression na nasa labas po ng ating bansa dyan sa may extreme northern Luzon, no, ay hindi papasok ng ating bansa sa mga susunod po na mga araw. Sa tropical cyclone threat potential, may panibagong sama ng panahon na nakikita sa may silangang bahagi ho ng Luzon sa pagitan ho yan ngayong July 15 hanggang sa July 19. Bagamat nakikita ito bilang low just sa category para maging tropical depression o mahinang bagyo, still tinuturing natin na banta
batayan para maging isang panibagong sama ng panahon sa mga susunod po na mga linggo. Sa pagitan naman po ng July 20 hanggang sa July 26, may panibagong sama din ng panahon na manggagaling sa Misilangan at meron din sa kanluran o bandang extreme northern Luzon. Yun ho ay parehas na nasa low chance ang kategory para maging tropical depression o mahinang bagyo. So ang mangyayari ho dito, wala pa namang inaasahang bagong bagyong darating, no? Dahil po ang susunod na bagyo kapag nabuo, nakapasok sa ating bansa, tatawagin naman po itong Qiapo. After po ng Josie, pagkatapos po ng Josie, Qiapo po ang susunod at meron pa tayong inaasahan ng mga susunod po ng mga bagyo. Ngayon, marami nagtatanong sa atin. Sinabi na ho, nagbigay na ng paalala ang pag-asa na ngayong 2026, simula July hanggang sa December, kakaunting bagyo lamang ang madedevelop o papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil po sa pabago-bagong weather condition at sa iba't ibang weather system na pumapasok po sa loob ng ating bansa, nagkakaroon po ng development ang mga bagyo, pero hindi ho lahat ito ay pumapasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Tama ho yung sinabi ng mga kababayan natin sa comment section na hindi po lahat ng bagyo mabubuo sa labas o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay magiging malakas or super typhoon category po na bagyo. Tulad na lamang po, itong bagyong Josie, kahapon ho, ito yung pumasok sa ating par at naging tropical storm po, no? Naging category 2, yung lakas ng kanyang kategorya. Kaya nga po sabi ko sa update ko, lumakas o biglang lumakas sa tropical storm o category 2 itong bagyong Josie, pero napakabilis nitong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So meaning to say, itong bagyong Josie, wala ang naging direkta kahit mahina lamang na epekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. So yung mga bagyong pumapasok sa ating bansa, halos lahat po yun ay wala pong nagiging direktang epekto sa ating bansa. Ang nagkaroon lamang ng direktang epekto yung bagyong Henry nung mga nakarang mga linggo. Pero yung Super Typhoon Francisco, yung Super Typhoon Inday at etong kalalabas lamang na bagyong Josie ay wala pong direktang naging epekto. Tinatanong ng mga kababayan natin kung etong panibagong bagyo na nasa labas ng ating bansa, may chance bang mag-record yan pababa o magbago ang direksyon? Sa ngayon po, no, etong sitwasyon po natin. Ang habagat po kasi humihina na ng humihina. Yung mga lugar na merong heavy rainfall warning ng mga nakarang mga linggo, ngayon ay binaba na ho. Bagamat meron tayong inaasahan na konting pag-ulan lalo na ho sa hapon sa mga lugar ho na binanggit ko kanina, ito pwedeng hindi matuloy, no? Dahil nga po ang habagat ay unti-unti na humihina. Kapag tuloy ang humina ang habagat, mawawala na po ang epekto nito nga pong tropical depression o hindi na yun hahatakin pabalik sa ating Philippine Area of Responsibility. So magandang balita yun. Kaya yung nakikita nyo sa ating forecast track, yung tropical depression ho dyan, lalabas din agad yan, no? O lalayo po ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi po papasok. Kaya nga po tulad na aking sinasabi, storm free ang Pilipinas sa loob po ng ilang mga linggo, no? To be exact, 3 to 5 days hanggang 1 week po ay wala tayong aasahang panibagong bagyo na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tanong pa ng isang kababayan natin, no, kung ang habagat o southwest monsoon kapag humina, yan ba'y babalik uli para maging malakas na habagat o enhanced habagat? Ganito ho ang sitwasyon. Hanggat wala pong nade-develop o pumapasok na malakas na bagyo, super typhoon, kahit sabihin natin na hindi kalakasan ng bagyo, walang magti-trigger sa habagat para muling ma-develop o mas lumakas pa. Ang epekto ho kasi ng habagat ganito ho, more on sa kanlurang bahagi lamang ng ating bansa. At lumalakas lamang ang habagat pag merong mga bagyong humahatak sa kanya o nagpapalakas. Ganyan po ang nagiging senaryo. Pero magkagayon man, wala tayong anumang sama ng panahon na panibagong bagyong malakas na minomonitor o paparating. Kailangan unang-una, mag-antabay pa rin po kayo sa weather update ni Kuya Francis. Araw-araw po tayo nagbibigay ng update sa mga kababayan natin. Sa parte po, sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa, yung mga lugar ho na binanggit ko kanina, ay okay naman ho, pumalaot na sa ngayon, no? Maganda naman na ho ang panahon. Pero sa bandang hapon, kailangan mag-monitor pa rin po kayo dahil nagbabago po ang sirkulasyon po ng hangin ng habagat o southwest monsoon. Ang tsansa ng mga pag-ulan medyo mababa lamang. Pero mag-ingat pa rin ho tayo. At eto, no, paalala ko yung mga lugar na binanggit ko kanina, kasama ho dyan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra. Medyo yung pag-uulan bandang hapon lamang sa gabi, pero hindi po yan kalakasan. Yan ay dahil sa habagat na ngayon po ay pahina na po ng pahina. Pangalawang paalala ko, lagi ko sinasabi, yung mga low-lying areas po sa Metro Manila, ilang bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, ngayon ho ay mag-asikaso na po tayo. Nagsisimula pa lang po ang wet season o tag-ulan dahil yan start ng July. At sa July ho, nagbigay ng paalala ang pag-asa na 2 hanggang 4 na bagyo ang mabubuo
sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero uulitin ko, lahat ng bagyong mabupo, hindi ho yun lahat malalakas. Karamihan sa mga bagyong nade-develop, kapag month ng July ay puro mahihina. And kadalasan, pag may malakas na bagyo naman na paparating o papasok, nagre-record lang yan. At hindi po direktang pumapasok, tumatama sa ating Philippine landmass. Para din mas mapaunawaan ng mga kababayan natin na sinasabing mali daw yung forecast, yung Super Typhoon Inday kasi nasa Philippines sila lamang nag-stay. So meaning to say, itong Super Typhoon Inday nasa Philippine Sea at hindi nagkaroon ng direktang landfall sa ating Philippine landmass. Kaya kahit may banta ng bagyo na nasa labas o nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, hanggat hindi po yan nagkakaroon ng direktang paglandfall o pagtama sa ating kalupaan, hindi po mararamdaman ang epekto niyan. So yun po ipagpasalamat natin na ganun po ang nangyayari. Huwag na po tayong magreklamo at sinasabi ko, kailangan namin ng ulan dito. Kailangan namin ng malakas na bagyo. Yung mga nagsasabi niyan, huwag nyo naisin na magkaroon ng malakas na bagyo. Yung isang paalala ko pala ay kung sinasabi, safety pa rin natin ang ating mga importanteng gamit, lalo na ngayong tag-ulan. Hindi po porkit umaraw ng ilang araw, hindi porkit humihinaw habagat, wala na tayong imomonitor na panibagong sama ng panahon. Ito, tandaan nyo ho. Kapag nagkaroon na tayo ng monsoon break, yan ay tatagal lamang ng ilang araw, pinakamatagal na 1 linggo. Then papasok ang epekto ng malinsangang hangin o easterlies sa may silangang bahagi ng ating bansa. Doon na magsisimula ulit ang sirkulasyon ng mga cloud cluster o kumpul ng kaulapan na madedevelop dyan sa may bandang silangan. Kaya nga po doon sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, kabi-kabila ho ang cloud cluster o LPA na madedevelop hanggang sa July 29, hanggang matapos po ang month ng July. Pero lahat naman na nakita natin na yun, low charge yung category para maging tropical depression o mahinang bagyo. I-explain ko sa inyo mabuti para mas maunawaan ng mga kababayan natin din. Proceed tayo sa susunod na paalala. Ang mga bagyo kasi, normally, nagsisimula yan sa pagiging tropical depression, category 1. Ang category 2 natin, tropical storm, at yung bagong Josie, nakaraan lamang, ay pasok sa category 2. Ang category 3 naman natin, severe tropical storm. Ang category 4, typhoon. Ang category 5 is super typhoon category. Yan ang mga kategorya ng mga bagyo. Simula tropical depression hanggang tropical storm, mahina ang hangin nito, pero malakas naman o mas madaming ulan ang binibigay nito sa mga lugar na direktang naapektuhan. Simula naman po severe tropical storm, typhoon hanggang super typhoon, kakaunti o ulan na binibigay niyan, pero sobrang lakas naman ng hangin na dinudulot nito sa mga direkta pong naapektuhan, lalo na po kapag nagkaroon ng landfall scenario. Ito pong panibagong sama ng panahon na nandito po sa may bandang extreme northern Luzon, tropical depression, yan ho ay category 1. Kaya hindi niyan palalakasin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa mga susunod po ng mga oras o mga araw hanggang yan ay lumayo ng lumayo dyan po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman pong bagong Josie, mabilis ang development nito. From low pressure area, naging medium chance, naging high chance na LPA, naging bagyo agad at naging tropical storm category 2, and then mabilis po naging low pressure area. At wala na pong magiging direct ng epekto yan sa malaking bahagi ng ating bansa. Uulitin ko, ang pangunahing weather system pa rin natin ngayon ay ito pong habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Pero i-take note po ninyo, pahina na po ng pahina ang habagat. Ang mga localized thunderstorms naman, mataas ang tsansa sa hapon lang at sa gabi. At ang tsansa naman ng ulan ng dulot ng localized thunderstorms ay nasa 30 to 50% lamang po. So normally, ang magiging panahon po natin ngayong araw po ng Miyerkules hanggang sa mga susunod po na mga araw by next week ay magiging maaraw at medyo magiging magandang panahon. Kung magkaroon man ng mga pag-uulan, hindi yun dulot ng bagyo. Yun po ay dulot ng mga localized thunderstorms. At ang pag-uulan na binibigay ng thunderstorms ay hindi po tatagal ng sobrang mahaba. 1 oras hanggang 2 oras na po yung pinakamax kapag severe thunderstorms. Ito pa isang paalala na lagi kong po sinasabi. Mag-stock pa rin tayo ng pagkain na tatagal po na pang ilang araw. Sanayin po natin. Dahil pagkatapos po ng monsoon break ay magkakaroon ulit tayo ng panibagong sama ng panahon na imomonitor or makikita bandang silangan po ng ating bansa. At ngayon naman mong nalalapit na Agosto o August, nasa 2 hanggang 3 bagyo naman ang ating mamomonitor na papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung panghuling paalala na laging ko sinasabi, sobrang importante. Ipanalangin po natin sa Panginoon na walang dumating na malakas na bagyo. Kung meron mang malakas na bagyo, yan ay mag-stay lamang sa ating Philippine Sea at wag po magkaroon ng direktang paglandfall. Lahat po nagsasabi na gusto ng ulan, gusto ng bagyo, handa na ba kayo kung sakaling may malakas na bagyo? Siyempre
Siyempre, hindi ho. Kaya kinakailangan, kung meron mang malakas na bagyo, handa po ang bawat isa. Muli mga kababayan, ito po si Kuya Francis, ang inyong pong weather forecaster ngayong araw po ng Miyerkules. Muli, maraming salamat po. Patuloy po ako nagpapasalamat sa inyong laging pagsuporta. At muli, bibigyan ko po kayo ng Bible verse o memory verse ngayong araw po ng Miyerkules. Ito po yung muli matatagpuan sa John 3:16. Diyan tayo mag-i-stay at hihimay-himayin natin yung mga memory verse na yan. Sa John 3:16, ganito po ang sinasabi. Gayon na lamang ang pagsintaw pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Muli mga kababayan, God bless po sa inyong lahat at maraming salamat po.